Okay, punta naman tayo sa midpoint. Okay, pag sabing midpoint, ito yung gitna. Ito yung middle point. Okay, ang formula lang nito, yung pagkuha ng x sub 1 plus x sub 2 all over 2. Ang pagkuha ng y sub 1 plus y sub 2 all over 2. Okay, so dalawa ulit yung points na given. So, pwedeng mag-iba yan ha. Okay, yung point A at point B, pwedeng maging point X at point Y. So, syempre, una, ito yung X sub 1 natin. Family 1 yan. So, ibig sabihin, Y sub 1 yung isa. Ito naman yung X sub 2 natin. At ito ang ating Y sub 2. Ganun pa rin yung kanina. Almost the same. O, ipalitan natin siya kay X. Okay. Sabi niya X sub 1. Ayun o, 2. Plus X sub 2. Ayun o, 8. All over 2. Okay? So, 2 plus 8, which is 10, all over 2. So, ang x natin ay 5. Ito yung x natin, ha? 5. Sulat natin. Then, ang y natin, y sub 1, 4, plus, ang y sub 2 natin, oops, ano yan? No. Ang y sub 2 natin ay 8. So, plus 8, all over 2. So, meron tayong 4 plus 8 is equal to 12 all over 2. Ang 12 over 2, syempre, which is 6. So, ang coordinates ng midpoint natin na magiging sagot, nakasulat sa coordinates. So, pwedeng sulat natin ng 5, 6, then close parenthesis. Ito na yung midpoint natin. Okay, ngayon, may mga times ganito. Halimbawa, hindi nagsakto. Kunyari lang ha, ito example. Kunyari, 3 plus, kunyari ay 4 over 2. Kunyari lang, ito yung sa x natin ha. Okay. 3 plus 4 is equal to 7 over 2. Eh sir, paano yan? 7 over 2. Yan na yan. Okay. Ngayon, if wala yan sa choices, ita-transform mo lang yan sa mixed number. Okay. So, 7 over 2, ita-transform mo lang. So, magiging 7 divided by 2, ang sagot dyan, 3. Okay. So, 3 times 2, 6. I-minus mo lang siya doon sa 7, 1. Copy lang tong denominator na to. Ngayon, ito, actually, yung scientific calculator, pwede mong pindutin. Magiging mixed number na siya. Okay, ganun lang kapag may hindi sakto. Pag hindi pwedeng i-divide kay 2. Kasi itong mga given ko, yung iba sakto. Okay? Gamit tayo ng calculator para hindi magkamali. Ganun lang.